Ay, ito na po pala. Ay, sige, plain rice. Okay, plain rice. Hi, Ma! Sino Mitch? Ay, may Mitch. Ilang plato na? Dalawa lang muna sila. Nagpa-check out. Hi! This girl is on fire! Pahirap ba? Ay, ayaw na kasi bago kayo dumating. Oh, mainit? Go nga siya. Kaya Bukas na lang, ha? Bukas na lang, ha? Bukas pa pa? Alright! Hirap naman nila. Kaya, feel ko, na-insecure. At ang meron kami special surprise para sa inyo. Let's all watch this video. Sige po, at opo, nakakatuwa po no, dahil ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Ito, palakpakan natin ang ating mga sarili. Amen? Amen! At syempre, malaking bahagi po ng Nakasama ni Jeff! malaking bahagi ng ating trabaho, yung mga katrabaho natin. Big factor yan. Minsan, ayaw natin pumasok dahil sa katrabaho. Minsan naman, ganado tayo pumasok kasi magaan yung katrabaho. At sa sandaling ito yung tao na masarap katrabaho. Napapagaan niya yung bawat trabaho natin. At minsan pakiramdam mo ang tamad-tamad mo sa sobrang sipag niya.
Dahil dyan, pakinggan natin yung mga mensahe, Ma'am Jen, ng iyong mga katrabaho. Bago ka man lang umalis at tayo magkahiwalay. Simulan natin, palaparan natin si Apple. Hi guys! Ano ba yung susi? Ayun! Ay, man. Sorry, yung ubiquitera mo. Segway! Magkikita pa naman kami ni Jess. Tapos biglang umiyak. Susunod ka ba? Hindi po! I'm sa 8! No, magkikita ka naman. Si Jen talaga yung totoong definition na kaibigan. Ano yung sabihin sa Ito na si Pink, iyak lang eh. Nakakainis na eh. Ano ba yan? Kailangan mo yun. Pag-iyakan na kayo. Ayaw. Huwag na lang kasi mag-mind. Pag may mind. Ayun. Kasi si Jen talaga yung tunay na definition. Definition. Basta kahit di kayo mag-usap, di kayo magkasama. Basta alam mo na dyan lang talaga siya. Ganun. Ayaw ko lang gantuin niya. Pero hindi ko sinashot to eh. Kasi ayaw ko maramdaman na alis talaga siya. Basta jobs, spam lang. Uy, hindi mo. Di ba? Oo, masita yun. Kim Kardashian. Ay, naka-ignore na. Ay, naka-ignore Ay, na. naka-restrict na. Basta naka-restrict. Basta jobs, mahal kita lang niya. I love you. Wow. Hindi naman si Apple, nakakainis. Hindi nga si Jenny talaga yung jowa ko dati. Simula pagpasok ko siya talaga yung una ko naging kaibigan. Oo. Ay, no. Never kanyang kunwari, pag may mali ka talagang sasabihan ganyan. Sabi na sila. Ayaw pang magsalita niya. Ayaw din palang Sige. Hindi ko kasi nasasabi sa kanya kasi panay puro problema yung pinag-uusapan namin lagi. Tapos simula lang naman na nagkapamilya ako, tsaka lang kaming parang na-less nag-usap. Pero talaga masasabi kong tunay talaga siyang kaibigan. Never ako nakaranas ng sa kanya. Kahit na nagka-problema nung nakaraang taon. Basta madaming pagsubok naman yun. Nandiyan pa din siya. Tsaka, di mo talaga mararamdaman na nakikipag siya, confidence siya. Yun. Is going up. Basta just, naman ayun, Nakakainis naman. Pakinggan naman natin ang mensahe ni Ma'am Faith, no? Kung anong klaseng kaibigan si Jenny, nasabi mo yata na ako niya. walang nagaya. Sabi ko nga sa chat ko nanay niya ngayon, sabi ko, tita din ako makakahanap ng iba pang kaibigan. Nagaya din kay Jen. Hindi siya yung unang nag-welcome sa akin. Hindi siya yung nauna, pero hindi ko siya makakalimutan. Siya yung uli. Alam ko rin sa sarili ko, hindi na ako makakahanap ng iba pang Jen. Nasa pagkakaibigan, sa pamilya, lahat. Kahit sa trabaho, lagi akong sinisay. Si Jen lang yun. Walang katulad. Liban kay Ma'am Vicky. Na-touch talaga ni Jenny yung buong pagkatao, buong pamilya. Siguro sa pagkawala niya, parang almost kalahati. Natangay niya. Grabe, grabe. Ako, ang definition ko kay Jen, yung kung meron akong gugustuhin mapangasawa yung anak ko, yung kagawa. Amir, oh!
package kasi. Daddy. Lagi ko iniisip, yung mga anak ko sana, magkaroon ng ganong klaseng may baka. Ano, parang siya yung, parang siyang mother figure kasi. Naiyak ka. Sobrang masikaso. Parang hindi mo ma-feel na ano ka, left behind. Kaya, parang thank you. Hanggang sa ilang taon na pinagsamahan natin, pinakita mo kung ano, paano maging isang mabuting empleyado, mabuting anak, mabuting katrabaho. Total package. Susunod! Si Jen kasi all-in-one yan eh. Lahat yan, ibibigay niya, ganyan ang ugali niya. Kahit na wala nang matira sa kanya. Kaya sabi ko na, hindi ako iiyak. Kasi nakakainis to. Wala na ano ba tatawag na hindi lagi. Nakakainis ka. Hindi, ang wish ko lang sa kanya makahanap siya ng taong magmamahal sa kanya na talagang Amen. mamahalin siya ng kung buo. Yun lang. Makahanap siya. Sige. Nahilang sumama sa gathering na. Susunod! Si Pasha. Yung pa rin napag-usapan namin ni Shainun, malaking butas din kasi halos kasabay namin pumasok. Sa kanya, namimiss ko yung mga, ay tawag advice ko sa kanya, hindi niya sinusunod. Yan lang, malaking butas din. Oh, I love you. Naiyak talaga ako kung nagsama pa ng model. So, Shaina. Dahil nasabi na nila lahat, copy paste. Naiyak na. I'm so happy, finally. Ano, yun na yung para nasa iyo yan talaga, te. Ay, ano, wala akong ibang wish na maging masaya ka lang. Yun lang. Thank you, thank you. And put yourself first. Yeah. Hindi naman pagiging selfish yun. Nasabi na nga po nila lahat. Ang point ko lang po, si Jen po, sa aming ilang taong pag-isama, sobra-sobra po ako blessed na nakilala ko po siya. Hindi lang bilang katrabaho, bilang isang pag may problema ka, nasasabihan mo siya ng pag may problema, yung kwento ng kulang ay Danilo. Pag magkasama kami sa trabaho, after work namin, kahit na madalang kami magkasama 7 to 7, na-enjoy ko po yung magkasama po kami dalawa. Mula po pag sakay namin sa sasakyan, wala na po kami tigil mag-21. Sobra-sobra po akong happy, proud na nakasama kita. Ang wish ko lang palagi po sa iyo sana po makahanap ka na po ng tao na mag-right man, right guy na magmamahal sa iyo. Hindi naman natutuwa ako na makaka-alis ka na sa yung pagiging mami mo sa pamilya mo. Kasi sobra-sobra akong pag nakakwento ng naririnig ko lang, hindi ko nakwento sa akin yung iba. Naririnig ko po sa ibang mga kasamahan natin, yung kwan mo sa pamilya mo. Hindi ko kahit ako man, parang hindi ko kakayanin yung ganong gawain na ginagawa mo sa'yo. Sobra-sobra akong natatouch kasi hindi ko man nagawa yun sa pamilya ko. Pero sa'yo, ay! Parang hindi ko kakayanin yun. Kaya sobra akong happy na ang swerte niya. Ang swerte niyang anak kasi nagagawa niya sa magulang. Kasi ibang tao hindi niya kayang gawin yun. Kaya, ikaw wag Jen. Pagkakataon mo na makanaya sa pamilya mo ba na kasi kung ang moment mo na to. Pagkakataon mo na to. Baging ikaw muna, sarili mo muna.
pagbigyan mo rin yung sarili mo, maging masaya ba? Yun lang po. Sobrang thank you, Ma'am Jen, sa lahat-lahat. Thank you, Ma'am Ann. Alam, kailangan umiyak si Ma'am Ann. Kaya ngayon, dito tayo. Yan na. 33 years in service. Ang dami ko na nakasamang mga medtech. 2 beses pa lang ako umiyak sa nawalang medtech. Kay Ate Maris, tsaka kay Ate Telma. Nung namatay sila. Totoo yun. Hindi. Kaya ako umiyak kasi namatay sila, na nawala sa akin. Sila yung 2 yung pinakamatagal ko nakasamang medtech. Sila pa lang yung iniyakan ko. Pagkatapos nun, ang dami nang pumalit. Halos hindi ko na nga mabilang eh. Hindi ko na rin halos matandaan kung sino-sino sila. Lahat halos napunta sa BGH, si Sir Egay, si Joy, si Ana, si Jerry, ang dami na, si Bridget. Na nagsialis sila, lahat na yun masaya ako kasi career move. Si JJ, si James, yung mga bago lang sila, Ella, lahat naman yung nagkaroon ng puwang sa puso ko eh. Kasi mula nung ako yung iniwan ni Ate Telma at ni Ate Maris, ako na yung naging nanay ng laboratory. Inako ko na kayo lahat na anak. Kaya lahat kayo, sa maniwala kayo, sa hindi, may puwang kayo sa puso. Pamilya talaga ang turing ko sa inyo. Solong anak ko si MJ, pero pagdating sa laboratory, lahat kayo anak ko. At sana naramdaman niyo yun, na talagang mahal ko kayong lahat. Sa lahat na nagpaalam, si Jenny yung hindi ko inaasahang aalis. Kasi parang sa kanya ako kumapit. Siguro, ewan ko, wag naman kayong ma-offend, pero talagang, siguro ramdam nyo, favorite ko si Jen, pero favorite kong pagalitan niya. Sa totoo lang, favorite kong pahirapan. Kasi sa lahat ng mga trabaho, hindi ko kaya, sa kanya ko pinapasa. Pero nung nagpaalam siya sa akin na ma'am, nabunot ako, mas lumamang yung saya kaysa sa lungkot na naramdaman ko. Kasi alam ko kung gaano kabait na bata si Jen. Ganun din naman kabait yung anak ko sa akin eh. Kaya, sobrang na-appreciate ko. Si Jen, mabait na bata, tali nyo kay Jerry. Walang binigay na sakit na ulo sa amin yun. Tapos nung naging anak ko si Jen, sabi ko, ang swerte ko naman. Ang bait na nung tunay kong anak. Tapos nagkaroon pa ako ng ganitong anak sa laboratory. Love kita, Jen! Kaya dinala kita sa pamilya namin eh. Ganun kasi ko. Kapag nagmahal ako, karami yung pamilya ko. At siguro kayong lahat, naramdaman nyo rin, dinala ko kayo lahat sa pamilya ko. Pero ngayon, mas lamang talaga yung saya sa akin. Finally, heto na. Kung mayroon mang taong may deserve na umunlad, ikaw yun, Jen. Alam ko kung gaano kabait sa pamilya mo. Halos ubus ka na. Isa na lang lagi ang pinagdarasal ko. Na sana dumating yung tao na ikaw naman ang pagsisilbihan, ikaw naman ang mamahalin. Alam mo, nung dumating si Jerry sa buhay ko, sabi ko, ay, buti na lang siya. Kasi kung naging doktor o ibang tao yung napangasawa ko, baka ako yung inalila. Ngayon, pray na ako dyan eh. Kaya sana someday, makakita ka rin ng tao na magmamahal sa'yo, katulad ng pagmamahal ni Jerry sa akin. Sobrang love ako niyan. Happy birthday to Jen! Siya pala. Ramdam na ramdam ko yun, Jen. Yun lang ang pinapanalangin ko. Na hindi man maging masyadong maunlad ang buhay, kung may taong magmamahal sa'yo ng lubos, yun na yung pinakamasarap na mangyayari sa buhay mo. Pero dahil nandito ka na, sige, future mo muna at yung pag-unlad mo muna sa buhay. Saka na yung lalaki na magmamahal sa'yo, darating din yan. Kung meron talaga tayong katapat. Pero mo, si Chico katapat ni Mitch, di ba? Si Jerry katapat ko, si JJ na si Apple, si Joy. Darating din yun. Huwag mong madaliin. Kapag ka ang Diyos ang nagbigay, hindi magkakamali. Pag-alis mo, Jen, alam ko, na-endorse mo na sa kanilang lahat yung dapat mong i-endorse. Sana po. Aasahan ko na sila ngayon. Uy, job dito na ta. Huwag na mag-expired na. Aasahan na kita ko na sila ngayon kasi aalis ka na.
Alam ko, baka yun lang ang kailangan para sila naman ang mga shine at talagang hihingi na ako ng tulong sa kanila. Kami ni Ann, hihingi na namin ang tulong nila para maging ayos lalo ang laboratory. Hindi ka namin makakalimutan at sana wag mo kami makalimutan. Pag-pray kita palagi, sana maging lagi kang ligtas. Love kita, Jen. Sobra. That's what friends are for. Group hug! For good times. And bad times. Group hug na! Kami na lang Jen. That's what friends are for. Keep smiling. Keep shining. O ngayon, pakinggan naman natin ang mensahe ni Ma'am Jen sa ating lahat. Gusto ko yung isa-isa din. Ay, mahirap naman. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako kasi lahat nag-effort para dito. Sabi ko nga, ako na yung nahihiya kasi talagang dapat ako yung nagpapadisbidida kaya nagpapadisbidida para sa akin. Sana pa? Hindi ko alam kung ano yung aasahan kong yung araw na to eh. Basta alam ko lang gusto ko mag-enjoy kasama kayo. Kasi sobrang saya ko talaga. Promise nung exit interview, pag may tinatanong kung tungkol sa katrabaho, lagi ako nang umiliti. Dahil kung sinasabi na masaya po ako sa trabaho ko dito, masaya po ako sa mga trabaho, wala akong problema sa mga katrabaho ko. Kaya nung sinasabi kong, eto na, aalis na talaga ako, di ko mamanamdamang nag-resign ako eh. Kasi parang nakikita ko pa kayo eh. Tapos nakakausap ko pa kayo. Pero sobrang thankful sa lahat. Sa una kong mga kasabayan, kay Ma'am Pat, kay Ma'am Shai, tayo tatlo. May hindi man naging smooth yung buong proseso ng relasyon natin sa bawat isa. Pero tignan nyo naman ngayon. Ako yung connection. Tapos maging si Ariana. Dating si Ariana, si Apple. Mas nadagdagan pa yung laboratory, tumawag pa yung kaibigan ko. Tapos dumating si Ma'am Mitch, ay si Ma'am Faith, Ma'am Mitch. Pagkayari nun, si Sir Clint, si Rain, si Ma'am Ann, si Ma'am Iggy na tinatnan ko, si Ma'am Au, na nakasama ko na rin ng matagal. Sobrang salamat sa inyong lahat kasi Hindi mo na-mention, mapapanood niya. Si Ma'am Yelpa, sobrang salamat kasi sa totoo lang sa laboratory, parang dami kong pinagdaanan sa personal life ko. Nakasama ko yung laboratory family ko dun sa battle na yun. Pinakamasakit sa lahat na wala yung lolo ko. Andyan kayo. Parang isa-isa pinakamasakit talaga. Sa wala yung long time boyfriend ko. Andyan din kayo. Tapos hanggang sa ang dami nangyari. Pag may mga problema sa bahay, Vicky, palagi present yan. So, kaya sa totoo lang ang hirap. Nung una parang kala ko madaling, hindi ko talaga naisip na alis ako ng ODH. Kaya lang parang nung dumating na yung time na, sige subukan ko na nga, baka eto nga. Nahihirapan pa ako sabihin. Pero sa totoo lang hindi ko in-expect na matatanggap ka agad. New po ng lab, nung nagsabi ako na nag-apply na ako, parang gano'n. Kaya yun, sobrang thankful po, tsaka blessed ako. Yung ibang mga kasabayan kong aalis, excited sila sa pag-alis. Tapos di sila masyadong nag-isip sa iiwan nila dito. Pero ako, medyo half-hearted pa. Kasi, parang hindi ko kaya iwan. Ganun, parang di sila ng anxiety pa gano'n. Kaya, ayun. Kakayanin. Dahil may goal tayo kung ba't naman tayo nandun. Yung purpose natin nandun pa rin naman. So, yun. Tsaka love ko kayo, hindi ko kayo malilimutan. Promise yan. Hindi ako magbabago. Kung paano ko nakilala ngayon, ganun pa rin ako kahit pag umuwi or pag andun na. Tandaan niyo na, i-ignore ko na. Tandaan niyo, i-ignore ko na lang kayo sa Facebook. Hindi yun lang. Sobrang thank you. Kasi ngayon talaga overwhelming yung feeling. Feeling ko, mas masarap pa yung pakiramdam ko ngayon kaysa sa pagkapanalo sa scatter.